And ganito lagi kapag dinidisconnect natin ang battery natin, kailangan natin i-reset yung mga station ng radyo at pati yung clock natin. Ay nako, hassle naman yan. Kaya naman panuorin mo ang video to hanggang suli para magkaroon ka ng idea paano natin maiwasan yung ganong hassle. May ginawa lang din ako sa aking nakahanap ko ng ano lang to, lagayan ng mga adapter lang to dati, ng power adapter na nasira na. So yung case niya ang ginamit ko. So gumawa ako ng parang adapter tawag natin sa ating car stereo, tsaka doon sa ating dashboard clock na nilagay ko para every time na kinakalas ko yung ating battery is hindi nagre-reset yung ating car stereo. Parang hindi siya reset na reset. So every time magtanggal ka ng terminal ng battery mo, kailangan mo i-set mo na naman yung car stereo mo, yung mga stations mo, ibabalik mo na naman. Then yung clock mo is reset mo. So meron tayong nilagay na ganito, o yung supply ng from car stereo tsaka sa ating wire mula sa car stereo tsaka ating clock is dito siyang galing. So dumaan siya ng fuse, tapos yung wire niya lalabas dito, which is ko-connect natin sa battery. And then yung nilagay natin ng isang ground na tatap siya dun sa body ground ng sasakyan. Okay? Then ang nilagay ko dito is itong plug, no, which is meron siyang negative, meron siyang positive plug. So naka-parallel connection lang din naman yung wire niya sa mga ganito, sa positive tsaka sa negative. Para itong plug na to, gagamitan natin yung ganito, ng adapter na siya. So meron tayong power supply na plug dito na pwede kong i-connect to sa iba pang battery, let's say mas maliit lang na 12 volts na battery, para hindi lang mabura yung memory ng ating car stereo tsaka yung ating clock na naka-tap din sa battery ng sasakyan. So every time na tatanggalin ko yung disconnect ko yung battery, kasi may kailangan tayong mag-wiring tayo ng electrical, gano'n. So o kaya may weldingin tayo, kailangan tanggalin yung battery. Pwede natin i-plug into sa any 12 volts na power supply para hindi siya mag-reset yung ating car stereo. So ganito lang ginawa ko yan. So nilagyan ko lang din, siniris ko lang din siya ng fuse na 10 amps. Then ito, nakita nyo nga, pinutol ko lang yung saksakan niya. Ayan. So ito okay na, may case naman siya. So pwede ko lang siyang i-tuck in dun sa ilalim, no? Kanya-kanyang paraan lang din. So malaking hassle din kasi yun, yung every time na mag-disconnect ka ng battery mo, kailangan mo na naman i-reset yung car stereo mo, yung mga FM stations mo na wala na, so hanapin mo na naman, which is malaking hassle, hindi ba? So ito, napapadali yung aking trabaho, pati yung clock ko hindi na kailangan i-reset na naman ulit sa bagong oras. Doon ko na lang din siya nilagay sa ilalim, Then nilagyan ko na lang din ng label na stereo tsaka clock. Yung hindi naman mababasa siguro yun. Okay, for the sake nung demo, no? So ito meron ng mga naka-store na stations dito sa ating memory ng car stereo. And yung clock natin is naka set na siya sa for example 8 PM today na ngayon. Come on. So ang gagawin natin ngayon is di-disconnect natin ang battery natin. So kung halimbawa wala tayong yung ginamit natin na adapter na para sa memory ng dalawa, is mabubura lahat yan. Ito is magba-back to zero to. Ito is mawawala yung mga FM stations natin na nakastore na dyan. Okay. Tsaka yung mga settings mo babalik sa zero. So disconnect ko lang yung battery doon. At the same time, ipapakita ko, i-connect ko yung ating adapter na para dito. So make sure na yung line wire nyo yung para dito is meron siyang separate na connector. For example, to positive line niya is naka-connect dito. So meron siyang separate. Pwede ko siyang tanggalin. Pero bago nyo ito disconnect is
kailangan i-plug in nyo muna sa any power supply, let's say 12 volts na power supply or 12 volts na battery na example to, medyo may maliit akong battery dito. So, pwede natin siyang i-tap doon. So, ito, example, pwede natin siyang ilagay. So, kailangan i-connect nyo muna sa battery itong adapter natin. So, ayan. Polarity. So, huwag kayong magkakamali sa polarity. Then, pwede natin siya ilagay, i-connect dito. Puputok naman to kung limbawa mali, no? Ayan, so okay naman. Ilagay na natin siya doon. And pwede na natin disconnect muna ito yung sa kanyang supply. Hindi na connected yung ating stereo sa battery na malaki. Pwede ko na rin disconnect tong example, itong ground ang kakalasin natin. Pinaka-safe kasi na magkalas ng connection sa battery is yung ground. Lagi ang ground muna. So, disconnect muna natin itong mga ito. Ayan. Then, wait tayo ng mga ilang minutes para makita lang natin yung difference nung dun sa clock natin kanina plus yung car stereo. So, ito totally wala na tayong ground. Disconnected na yung sasakyan. Check natin dun sa i-key on natin yung sasakyan para makita natin disconnected talaga siya. So, dito pa lang, pintuan pa lang dapat may tutunog na. So, wala. Ibig sabihin, disconnected na talaga yung sasakyan natin. Key on. Wala. Walang imilaw. Wala lahat, no? So, dead lahat. So, meaning, ito lang ang meron yan. Pero, yung internal, lang ang may supply niyan. O, hindi gagana yung iba niyan kung wala tayong battery talaga dun sa malaking sasakyan. So, connect na natin yung ating ground. Yan. Click na yung ano man yung nagkiklik na yun. Siguro ano yung relay ng ating glow plug. Okay. Then, ibalik natin yung ating supply para sa ating car stereo. Okay. So, pwede natin i-disconnect yung ating disconnect muna natin yung sa adapter natin. Yan. And saka natin tanggalin na yung battery. Tabi na muna ito. Ay, tumutulog na siya. Moment of truth. So yan, i-key on natin. Switch on na yung tuner natin. And nakita naman natin yung clock natin. Tuloy-tuloy siya. From 8:06 yata kanina, naging 8:29 na ngayon. And ito yung ating car stereo. Ayan, naka-install pa rin yung mga naka-memory natin. Okay, di ba? Gumagana. Yeah!